Rejoice, children of God, for the day of salvation has come. From the world headquarters of the Kingdom of Jesus Christ, in Davao City, Philippines, the nations are gathered as one, lifting up the praises of the Father, proclaiming His wonderful works through His Son. In North America, in South America, In Asia, in Europe, in Africa, in Australia, to the four corners of the globe, through the Sunshine Media Network International. united in joyful celebration. Faithful children of God, worshiping in spirit and in truth, bringing glad tidings of the Father's salvation work completed in His Son. Let us come to the Father and bring before Him the sounds of worship.
Father, let us rise and exalt and glorify the King of heaven and the mighty King for everything He has done for us. Praise the Father. We give all the glory, all the honor, all the praises and thanksgiving to our Almighty Father, our Lord Jesus Christ, the name above every name, the King of kings and the Lord of lords, through His appointed Son, His new name, the Word made flesh, Pastor Apollo C. Quiboloy, whom the Father has given the power to establish the kingdom of heaven here on earth, entrusted with the words of our Lord Jesus Christ, the scriptures of the prophets that were once a mystery, but is now revealed according to the commandment of the faithful and true God, in order to lead all nations from east to west, from north to south, unto repentance and unto total obedience to the will of the Almighty Father, by the faith to the appointed Son of God. We rejoice because now He is on the throne and boldly declares, behold, everything is made new, everything is complete, everything is done. Truly, the Son deserves all the honor as we honor the Almighty and everlasting Father who sent Him. Sons and daughters of the Almighty Father, for the kingdom nation that we have received that can never be shaken, let us be grateful and thankful and worship our Almighty Father with all of our hearts, mind, our soul, and strength, and give Him our highest praise. Praise the Father. His name is wonderful. His name is wonderful. His name is wonderful. Jesus, my Lord. He is the mighty King, Master of everything. His name is wonderful. Jesus, my King. Sing it out. His name is wonderful. His name is wonderful. His name is wonderful. Jesus, my Lord. He is the mighty King, Master of everything. His name is wonderful. Jesus, my Lord. For He the good shepherd, the rock of all ages,
He's the good shepherd, the rock of all ages, Almighty God is He. Bow down before Him, love and adore Him. His name is wonderful, Jesus my Lord. His name is wonderful. His name is wonderful. His name is wonderful. Jesus my Lord. He is the mighty King, Master of everything. His name is wonderful, Jesus my Lord. He is the mighty King, Master of everything. His name is wonderful, Jesus my Lord. I will bless the Lord and give Him the glory. Oh, I will bless His name and give Him the glory. The Lord is gracious and merciful, great in kindness and good to all. The Lord is righteous in all His ways. Bless the Lord and give Him praise. I will bless the Lord and give Him the glory. Oh, I will bless His name and give Him the glory. He's near to those who will call on Him. He loves the righteous who fear His name. He reigns forever as Lord and King. Lift up your voice. So lift up your voice and praise and sing. I will
dakilang Ama, luwalhatiin po ang inyong makapangyarihang pangalan. Dalaygon kamahan sa walay katapusan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Almighty Father, our Lord Jesus Christ, the Creator of all, through your appointed Son, our beloved Pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy, we thank you, Almighty Father, for once again, you have given us this great opportunity to be gathered here in your holy city, the New Jerusalem, together with the millions of sons and daughters who are joining us virtually to give you all the glory, praise, and thanksgiving in this global sounds of worship, and giving us this opportunity to worship you in spirit and in truth. We thank you, Almighty Father, for sending us your appointed Son, our beloved Pastor, as our model and standard of salvation in these last days, giving us the fresh manna of revelations as our spiritual food to keep us spiritually healthy and to guide us through our spiritual growth and maturity. We thank you, Almighty Father, that you have sent your appointed Son, who is bold and brave to destroy the evils of society that have been deceiving the people from wrong ideologies and setting us free, free from deception, free from the serpent seed. You have sent your appointed Son to be the light of the world, that whosoever come to the light will be set free. As the Word made flesh have said, that if the Son will make you free, you shall be free indeed. Hallelujah!
the Son of God was and is now manifest to destroy the works of the enemy, and He has come now to give life, life more abundantly. Hallelujah. Father Almighty, as we come to worship You, may You bless each of us that are here today. May we receive the complete package of blessings that You have prepared for all of us. Healing of our bodies, financial miracles, strength and encouragement, power to overcome, victory and success for the kingdom nation, and most of all, salvation for our souls. We are all here to be one with the Son, with one mind, with one heart, and one spirit of obedience only to Your perfect will. We will honor the Son as we honor You, Almighty Father. Father Almighty, with all of this, we pray in Your mighty name, our Almighty Father, our Lord Jesus Christ, the Creator of all, through Your appointed Son, Pastor Apollo C. Quiboloy. Amen and amen. Hallelujah! Everybody say, praise the Father. Let's continue to glorify the Almighty Father by the reading of His holy words. If you have your Bible with you, please open Psalms 24. We will read in the responsive manner. I will read the first verse, you the next verse. We will read the last verse all together. If you're ready, say Hallelujah. Hallelujah. Psalm 24. The earth is the Lord's, and the fullness thereof, the world and they that dwell therein. Who shall ascend into the hill of the Lord, or who shall stand in His holy place? He shall receive the blessing from the Lord, and righteousness from the God of his salvation. Lift up your heads, O ye gates, and be ye lift up, ye everlasting doors, and the King of glory shall come in. Lift up your heads, O ye gates, even lift them up, ye everlasting doors, and the King of glory shall come in. All together, who is this King of glory? The Lord of hosts is the King of glory. Truly, we are blessed generation, for we have found the truth and genuine salvation through His appointed Son, Pastor Apollo C. Quiboloy. Let's continue to glorify His name as we offer to Him this joyful song. Praise the Father. Soldiers in the army, we have to fight, or we have to die. We have to hold up the blood-stained banner. We have to hold it up until we die. We are soldiers in the army. We have to fight, or we have to die. We have to hold up the blood-stained banner. We have to hold it up until we die. All the warriors of the kingdom give the honor a big victory shout! Woo! Amen! Woo! We are going up, we're going up together, we're going up to conquer, in the name of the Lord, in the name of the Lord. Say we are going up, we're going up together, we're going up to conquer, in the name of the Lord. Don't talk, don't talk defeat to me. I am a child of God, and I got a victory. So don't talk,
are going up. We are going up. We're going up together. We're going up together. We're going up to Conquer. In the name of the Lord. In the name of the Lord. We are going up. We are going up. We're going up together. We're going up together. Going up to Conquer. In the name of the Lord. In the name of the Lord. So don't talk. No, no. Don't talk defeat to me. Don't talk defeat to me. I am a Child of God. And I've got a victory. And I've got a victory. So don't talk. No, no. Don't talk defeat to me. Don't talk defeat to me. I am a Child of God. And I've got a victory. I've got a victory. I am a Warrior. I am Conqueror. I'm an overcomer. In the name of the Lord. In the name of the Lord. I am a Warrior. I am a Conqueror. I'm an overcomer. In the name of the Lord. In the name of the Lord. I am a Warrior. 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 I am a Warrior. I am a Conqueror. I'm an overcomer. In the name of the Lord. In the name of the Lord. I am a Warrior. Conqueror. I'm an overcomer. In the name of the Lord. In the name of the Lord. I'm a Warrior. 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 Praise the Father, Lubado Sejupai. There is nothing but overflowing joy in His kingdom nation. Amen. Praise the Father, another victory shout. Praise the Father. You may now take your seats, my brothers and sisters. Like a ship on troubled waters, many sail alone. Waters weep for sons and daughters, and pray they will come home. For soon it will be harvest time, and all the storms will pass. Oh, what a joy I'll find when I see you at last. 'Cause you are my resting place along this narrow highway. You are my bridge across the open sea. You are my Savior and my passageway to heaven. Oh,
Praise the Father's name. Amen. Let us give to Almighty Father another big hand clap offering. Praise the Father. We thank the Almighty Father because He's our bridge, passageway to heaven. Amen. Praise the Father, my brothers and sisters. It was the Father's plan from the very beginning for a man to live in prosperity, in abundance, and to have dominion over all things. And He wants us to join what He was created upon this earth. The plan, my brothers and sisters, unfortunately was thwarted because of the sin. But we are blessed because in the kingdom age, in the kingdom nation, the Father righteousness has been restored and His will is now being done. Amen. Praise the Father's name. This is the restoration of all things. First, the spiritual thing. Amen. Also, my brothers and sisters, the second thing is the prosperity that He wants that all of people here in the kingdom nation to have through the financial revolution. This restoration can only take place if we will follow the Father's will by bringing our tithes and offerings according to Malachi 3:10 and Luke 6:38. This is the place, my brothers and sisters, that the Father has chosen to lift up His name, and we are and bring all the things that belongs to Him in our hearts, great for Him. We give our tithes and offering with joy in our hearts. So as the ushers come into a place, into their respective places, let us offer up the tithes and offering with a tearful heart. Praise the Father's name. Hallelujah. To be with my Lord.
I'm going up yonder to be with my Lord. Oh, I'm going up yonder. Going up yonder. Gonna see those guys, gonna see the Father. Going up yonder. Yes, I'm going up yonder to be with my Lord. Oh, I'm going up yonder. Going up yonder. I'm going up yonder. I'm going up yonder to be with my Lord. We are all going up yonder. It won't be long. I'm going up yonder. Going up yonder. Hallelujah. I'm going up yonder. I'm going up yonder to be with my Amen. Are you excited? Because we're going up yonder to be with our Almighty Father. And the Son will be leading us the way. Amen? Lahat na excited to go up yonder. Palakpakan natin ang ating dakilang Ama. Woo! Hallelujah! Truly, we cannot wait for that day. And those who just sang, my brothers and sisters, for the information of everyone, they're the Juneda siblings. They're our brothers and sisters, and they are one of the pioneering families here in the kingdom. If I can remember, as you have always seen, Brother Dandy was always playing in the piano or the keyboard. He started when he was, I think, 9 years old, and all the sisters with Juvie, Anne, Elvie. And they also have one sister who's also assigned in Hawaii, Sister Cyril, and they're a family of musicians. So let's give glory and honor to the Father for the talents that He has given us, for the faithful sons and daughters that stayed here from when they were just kids in the Children's Growth School until now. They're being used mightily in the music ministry. And we cannot thank the Father enough for all the blessings that He always bestowed on His sons and daughters here in the Father's kingdom. And as sons and daughters, we always pray, Father, use me. Father, use us for your glory, for your greater glory, just like the appointed Son. And whatever we go through in other circumstances, we know that our help comes from the Father. So let's contemplate on the Father's great love towards us as we join the kingdom musicians in singing this song. Praise the Father. Father, use me, oh Lord, don't refuse me. Surely there's a work that I can do. Even though it's humble, oh help my will to crumble. Though the cost be great, I'll work for you. Dear Father, I'll be a witness if I'll overcome my weakness. I know that I'm not worthy, Lord, of you. By the eyes of faith, I'll see you, and I'll do my best to serve you. Father, I'll cry, let me be your instrument here. Hallelujah. Oh, Father, use me. Oh, Father, don't refuse me. Surely there's a work that I can do. Even though it's humble, oh, help my will to crumble. Though the cost be great, I'll work for you.
valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He is the beautiful rose of Sharon. He is all the world to me. But best of all, He's my Father and my King. Sing it. Oh, Father, use me. Oh, Lord, don't refuse me. Surely there's a work that I can do. Even though it's humble, oh, help my will to crumble. Though the cost be great, I work for you. Oh, Father, use me. Oh, Father, don't refuse me. Surely there's a work that I can do. Even though it's humble, oh, help my will to crumble. Though the cost be great, I'll work for you. Let's sing one more time. Hallelujah. Oh, Father, use me. Oh, Father, don't refuse me. Surely there's a work that I can do. Even though it's humble, oh, help my will to crumble. Though the cost be great, I work for you. Though the cost be great, I work for you. Though the cost be great, I'll work for you. Praise the Father. Hallelujah. Let's give the glory, all the honor, all the praise, and the thanksgiving to the Father. Because truly, our help comes from the Lord, our Almighty Father. Whatever we need, the Father knows that. Whatever deepest need in our hearts, the Father knows that. And He hears our prayer, even we pray them, because we are His sons and daughters. And blessed are we living in this generation, because in the times past, the Father talked to our forefathers through the prophets. But in these last days, the Father has spoken to us through His appointed Son, whom He has made heir of all things. Blessed are we as one kingdom nation, because everything is now a fulfilled reality. And so as sons and daughters, let us all pray the prayer of fulfillment, affirmation, and confession of sons and daughters. Our Father,
Amen. Hallelujah. Praise the name of the Almighty Father. Let us all seal the blessings as we pray the seal of God. I believe. Amen. Hallelujah. Woo! Praise the name of the Almighty Father. For once again today, the water that will give us life eternal will flow forth from the New Jerusalem, and it will cover the face of the entire earth. Because we are indeed blessed, because we have our beloved pastor with us today. He's just an ordinary man like us, but he was called, he was chosen, he was anointed and appointed to become the Son of God in these last days. So we honor the Son even as we honor the Father who sent him, because the Father sent his words to save humanity and to feed us with a fresh manna of revelations, and to personally bestow his blessing upon each and every one of us, sons and daughters of the Father all over the world. Make way for the appointed Son of God, the King of the Father's new creation, his new heaven, his new earth, his temple, his audible voice, the one who holds the key to the new heaven, the judge of the living, the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except they go to the Son. Our beloved pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy. Praise the Father. Hallelujah, hallelujah. Let's give the Father one big hand clap offering and one big victory shout. Shake the hands of those around you and say the Father's blessings be upon you. Ngayong umagang ito ay meron tayong mga pag-aaral sa mga salita ng Diyos na ating tatalakayin, at nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat ito ay isa sa mga bagay na dapat malaman talaga ng isang Kristiyanong naglilingkod sa Panginoon, di lamang sa sanlibutan ito ngayon, kundi hanggang sa kanyang pagpasok sa kaharian ng Diyos pagdarating ng ating Panginoon. Ang ating pag-uusapan ngayong umagang ito ay walang iba kundi ang layunin ng mga kahirapan. What are the purposes of sufferings in the life of a Christian? And we thank God because we are not foreign to sufferings. We are not alien to the pains of sufferings. We know that the Lord has suffered once and for all for us. So if there are Christians who are suffering today, we suffer with them. And don't ever think that you are alone in those sufferings. The Lord suffered for you. At makikita rin natin sa mga salita ng Diyos na tayo palang mga Kristiyano na nariritong iniligtas ng Panginoon ay kinakailangang dumaan sa napakaraming kahirapan upang tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi kaagad-agad lalakad tayo sa isang buhay na walang tinik
O kaya buhay na hinahanap natin na pagka naging Kristiyano tayo, all we have to do is serve God and then walk on a bed of roses. That is fiction. And that is fantasy for me. Because that is not the plan of God. The plan of God is for us to pass through so many trials and hardships before we could enter into the kingdom of God. Biblical ba yan, mga kapatid? Biblical, at titingnan natin ngayon ang Acts chapter 14 verse 22. Anong sinasabi ng mga gawa, kapitulo 14, versikulo 22, na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad at inaaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya at sa pamamagitan ng maraming mga kapighatian ay kinakailangang magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Sa kalagitnaan ng maraming mga kapighatian ay kinakailangang magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Biblikal, mga kapatid, ang mga Kristiyanong naghihirap sa ngayon. Mayroong mga layunin ng Diyos sa ating paghihirap. Sabi niya, para makapasok tayo sa kaharian ng Diyos at malalaman natin sa bandang huli kung ano talaga ang mga layunin ng Diyos na yan. Ang John chapter 16 verse 33 ay ganito naman ang sinasabi. John chapter 16 verse 33. Sinabi niya rito, mga kapatid, ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay meron kayong kapighatian, ngunit laksan ninyo ang inyong loob, aking dinaig ang sanlibutan. Sino ang nangusap na sa sanlibutan ito ay meron tayong kapighatian o mga kahirapan? Sino ang nangusap noon? Hindi sinabi ng Panginoon, sa sanlibutan ito, wala na kayong kapighatian sapagkat nasa sa akin na kayo. So for others who are preaching the gospel of ease, the gospel of pleasure, that when you come to the Lord Jesus Christ, all of your problems are going to be dissolved, that is pure fantasy and that is not biblical. Because it was the Lord who said, in this world you shall have tribulation. Sabi niya sa sanlibutan ito, magkakaroon kayo ng kapighatian. Ngunit ano pang sinabi niya? Huwag manlupaypay ang loob ninyo. Hindi yun ang sinabi niya. Sabi niya, huwag masiraan kayo ng loob. Ang sabi niya, laksan ninyo ang inyong loob. Lakasan ninyo ang inyong loob. At pagkatapos, binigyan tayo ng promise na sinabi ng Panginoon, dinaig ko na ang sanlibutan. Nanalo na ako sa sanlibutan. Ang ibig sabihin, gaano man kalaki ng trials mo, gaano man kalaki ng hardships mo, gaano man kalaki ng kapighatian mo, hindi mananaig sa iyo yan, sapagkat ang Panginoon nang pumunta siya rito, tinalo na niya ang kapighatian na iyong dinaranas sa ngayon. Kaya huwag kang padadaig sa kapighatian na dinaranas mo, sapagkat yan ay hindi mananaig ng laban sa iyo. Ang gawin mo lamang, lakasan mo ang iyong loob. Yun bang sabi ng Panginoon? Kaya sinabi ng Panginoon sa sanlibutan ito, habang nakatira kayo sa sanlibutan ito, ang demonyo ang hari ng sanlibutan ito. Siya naghahari sa sanlibutan na ating ginagalawan. Kaya nalalaman ng Panginoon yan. Kaya sinabi niya sa sanlibutan ito, magkakaroon kayo ng kapighatian. Galing sa bibig ng Panginoon yan. Kaya mga Kristiyano, sa sanlibutan ito, talagang magkakaroon tayo ng kapighatian. Magkakaroon tayo ng kahirapan.
Panginoon na mismo nangusap niyan. Dalawa lang ang sinabi niya na dapat magpatibay sa puso natin. Laksan mo ang loob mo sapagkat walang anumang trials na mananalo laban sa iyo. Bakit? Sapagkat sabi ng Panginoon, tinalo ko na ang sanlibutan. Mananalo ang Kristiyano na sumusunod sa Kanya. Bakit kung minsan may kapagyatian ng Kristiyano pagkatapos natatalo siya? Sapagkat naduduwag siya. Pagka meron ng mga trials at kapigatian na dumarating sa buhay niya, nanlulupaypay na siya, pagkatapos aalis na siya sa paglilingkod, at pagkatapos sisisihin na niyang Panginoon, Panginoon, bakit? Amen? Panginoon, bakit ako pa? Sisisihin mo ng Panginoon, hindi mo dapat gawin yon. Sa anumang bahagi ng iyong pananampalatayang may kapighatian ka, kailangang manatili ka, laksan mo ang loob mo, at ang kapighatiang yan ay daraan lamang sa buhay mo. At isang araw makikita mong mananaig ka laban sa anumang trials sa iyong buhay. Ano naman ang sinasabi ng Luke chapter 8 verse 13? Ang Luke chapter 8 verse 13 ay ganito, mga kapatid, ang sinasabi. Pakinggan natin. Ang sa mga batuhan ay yaong pagkarinig ay tinatanggap na may galak ang salita. Patuloy. At ang mga ito'y walang ugat na sila sa sandaling panahoy nagsisisampalataya at sa panahon ng tukso ay nagsisihiwalay. Tingnan ninyo, mga kapatid, anong sinabi ng Panginoon? Pagka ikaw tumanggap ng salita ng Diyos, darating, pagkatapos na tinanggap mo ang salita ng Diyos, darating ang tukso sa buhay mo. Pagka dumating ang tukso sa buhay mo, mapipighati ka na. Pagka dumating ang tukso sa buhay mo, mahihirapan ka na. Sapagkat ang ibig sabihin ng tukso, tutuksuhin ka sa lahat ng bagay upang maalis ka sa iyong pananampalataya. Sino ang tutukso sa iyo? Ang demonyo. Susubukan ka. Kung minsan ang demonyo ang susubok sa iyo upang maalis ka sa pananampalataya at bumalik ka sa sanlibutan. Ngunit kung minsan naman, ang kapagsubukan ay nanggagaling sa Diyos. Hindi upang mabackslide ka, hindi upang bumalik ka sa sanlibutan, kundi upang ikaw ay lalong luminis at tumibay sa iyong pananampalataya sa Kanya. Kaya, hindi maiiwasan na pagka tayo nakikinig sa salita ng Diyos, tinanggap natin ang salita ng Diyos, na ang salita ng Diyos na yan, pagkatatanggap natin, darating kaagad-agad sigurado ang tukso sa buhay natin. Kaya hintayin na natin yon, at pagkatapos magpakatatag, magpakatibay at sabihin ang Panginoon na naig na sa sanlibutan na anumang tukso ang daraanan ko, ito ay mawawala lamang isang araw at ang Panginoon pa rin ang maghahari sa buhay ko. Kaya daraan tayo ng napakaraming kapighatian bago tayo makapasok sa kaharian ng ating Panginoon. At alam ba ninyo na ang tao, mga kapatid, na nakakaranas ng kahirapan ay pinahinto na sa kasalanan sa laman. Yan ay biblical. Tingnan natin anong sinasabi sa 1 Peter chapter 4 verse 1. Meron kayong banal na aklat sa 1 Peter chapter 4 verse 1. Ganito ang sinasabi. Kung paano ngang si Kristo ay nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng gayong pag-iisip. Sapagkat siya na nagbata sa laman ay nagpapatigil sa kasalanan. Tingnan ninyo, ang ibig sabihin ng pagbabata sa laman, ayaw mo nang sundin ang kahilingan ng iyong laman. Ang kahilingan ng laman mo, kung minsan ay, hindi lang kung minsan, maraming panahon,
ang kahilingan ng laman mo ay papunta sa kasalanan. Sabi ng laman mo, mga lunya ka. Sabi ng laman mo, gawin mo ito. Hindi kalooban ng Diyos. Karamihang panahon ang sinasabi ng laman natin ay puro lihis sa kalooban ng Diyos. Ngunit hindi natin sinusunod yun, kaya nagbata na tayo sa laman. Nagpigil na tayo, kaya tumigil na tayo sa kasalanan. Pagka tayo ay pumasok sa karya ng Diyos, kailangang titigil tayo sa kasalanan. Ay sa halimbawa ngayon, tomboy ka, pumasok ka sa karya ng Diyos. Mga kapatid, yung nature mo as tomboy, naroroon pa rin ang ugat noon. Ngunit ang sinabi ng Diyos, alisin mo na ang katomboyan mo. Kaya magbabata ka sa laman. Mahihirapan ka. At maraming tukso ang lalapit sa iyo. Yung mga kabarkada mong tomboy noon, naku, tutuksohin ka na. Pagkatapos uusigin ka, lahat gagawin sa iyo upang malihis ka sa landas ng Diyos at bumalik na muli sa kasalanan at sa sanlibutan. Kailangang laksan mo ang loob mo sapagkat ang Panginoon ay nasa sa iyo. Gusto mong magbago, bakla ka, gusto mong magbago, tomboy ka, at ngayon ay may mga tuksong dumarating sa iyo, nahihirapan ka. Magpatuloy ka, kapatid, sapagkat ang Panginoon ay nanaig na sa sanlibutan. At ikaw na nagbabata sa laman ay huminto na sa iyong kasalanan. Kailangang magbata ang laman. Kailangang ipako ang laman sa krus. Sapagkat ang nagbata sa laman ay nakahinto na sa kanyang kasalanan. Anong sinasabi ng John chapter 3 verse 30? Ganitong sinasabi, siya'y kinakailangang dumakila, ngunit ako'y kinakailangang bumaba. Mga kapatid, pagka pumasok ang Panginoon sa ating buhay, ang ating buhay dapat hindi na nakikita. Ang nakikita ang Panginoon. Anong sabi niya? You must decrease and Jesus Christ must increase. Kailangan lang nakikita natin si Jesus Christ. Tayo nawawala araw-araw. Noon ang nakikita ikaw, anong reputation mo? Mayabang. Anong reputation mo? Maraming hangin sa ulo. Anong reputation mo noon? Babaero. Anong reputation mo noon? Sugarol. Yun ang nakikita sa iyo. Nang pumasok ang Panginoon sa buhay mo, isa-isa noon nawala. Isang araw na walang pagkasugarol mo, praise God. Isang araw na walang pagkababaero mo, praise God. Isang araw na walang hangin sa ulo mo, praise God. Isang araw na wala na yung kayabangan mo, praise God. Ang nakikita ngayon, hindi na ikaw. Nakikita na yung kapagpakumbabaan ng loob. Nakikita na yung kabanalan. Nakikita na yung katuwiran sa buhay mo. Sino yun? Si Jesus Christ. Kaya itinatabi mo ang laman. Itinatabi mo ang sarili mo. Dumaranas ng kipighatian yung sarili mo. Sapagkat pinipighati ng Diyos ang laman. Kaya ikaw, mga kapatid, ay napipighati, ngunit tinatanggap mo yon bilang kalooban ng Diyos sapagkat hindi mo gustong ikaw na ang makita ngayon. Ang gusto mong makita sa buhay mo, si Jesus Christ. Noon, pagka ikaw ay may kinakailangan, pagkatapos wala, binabasag mo yung mga salamin sa bahay mo. Pagka wala kang pera, nagdadabog ka at saka nagmumura ka. Yun ang reputation mo noon. Ngunit ngayon, hindi na nakikita yon. Kahit nasa kawalan ka, ang naririnig ng kapitbahay mo, praise the Lord. Dahil sa paglilingkod mo, naputulan ka na ng ilaw. Praise the Lord pa rin. Kinabukasan, isinauli na naman ng Panginoon. Napakaraming dinaranas na kapigatian ng isang Kristiyano. At ito ay upang ibaba siya. Ito ay upang gawin siyang mababa. Upang gawin siyang magpakumbaba sa sarili. Bakit? Upang makita si Jesus Christ sa kanya.
dito sa ating paglilingkod, mga kapatid? Sinong nakikita rito? Si Jesus Christ ang nakikita rito. Pakatandaan ninyo ito. Pagka merong lumapit sa Panginoon at siya pa rin ang nakikita, kailangang ipako siya sa krus. Kailangang siya ay dumaan sa kapigatian. Kailangang mamatay ang kanyang pagkataong luma. At kailangang si Jesus Christ ang makita sa kanya. Anong sabi ng John chapter 15 verse 2? Kung titingnan natin muli ang mga banal na kasulatan ay ganitong sinabi. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Praise God. Kaya ang lahat ng mga sanga sa atin na walang bunga, ito ay pinuputol, pruning ang tawag dito. Kaya ang katawan ni Kristo bilang sanga ng kanyang tunay na katawan ay dumaraan ng pruning sa kanilang buhay. Alam ba ninyo kung ano ang pruning? Halimbawa, sanga, kahoy ito, merong mga sanga. Ako ay farmer noon, napakarami naming kapihan, at bawat 3 buwan, merong pruning na nangyayari sa amin. Kinakailangang i-prune yung mga sanga. Ang ginagamit namin ay matalas na itak upang yung mga sangang walang kwenta ay putulin at pagkatapos itapon upang lalong luminis yung puno ng kahoy at lalo silang magbunga. Kung kayo ang kahoy na yon at may pakiramdam na katulad ninyong may buhay, pagka pinutol siya, mga kapatid, anong sasabihin niya? Hindi maganda sa kanya yon. Masasaktan siya. Pinuputol. Siguro kung makapagsasalita lang yung puno ng kape, sasabihin, aray. Nasasaktan ba kayo kung minsan sa pangangaral ng salita ng Diyos? Kung halimbawa, ako ay nagngangaral dito at natatamaan ang pride ninyo. Nasasaktan ba yung pride? Pagka nasasaktan yung pride, napuputol yung pride. Walang pride dito. Sa Panginoon, walang makasanlibutang pride. Walang pride, mga kapatid, na pinapaibabaw natin ang ating sarili na ang qualification natin na tinitingnan ay yung qualification ng sanlibutan. Kaya dito, may katabi kayong mga doktor, mga abogado, hindi ninyo sila nalalamang doktor o abogado. Kasi hindi yung pagka-abogado nila ang nakikita ninyo. Ang nakikita ninyo sa kanila, si Jesus Christ. Meron akong mga nakikitang pumapasok sa karya ng Diyos at gusto nila, mga kapatid, na ang kanilang degree ang kailangang sambahin mo. Sa harap ng Panginoon, pinuputol yun. Putulin mo yan, sapagkat sa harap ng Diyos ay walang abogado, walang doktor na nag-graduate. Sa harap ng Diyos, ang kaluluwa ay walang degree. Sa harap ng Diyos, tayong lahat ay pare-parehong nangangailangan ng kaligtasan. Hallelujah! Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Tayong lahat ay nangangailangan ng kaligtasan. Tayong lahat ay pantay-pantay sa harapan ng Panginoon. Kaya sa katawan ni Kristo, pinuputol yung mga walang bunga sa ating paglilingkod. Pinuputol yun, mga kapatid. Masakit yun, ano? Ang pagpuputol ay masakit, ngunit kinakailangan. Kaya pagka dumaraan tayo ng kapighatian, ay pinuputol yung hindi maganda sa atin. Halimbawa, nakakaranas ka ng kahirapan ngayon, tinitrain ka ng Diyos upang lalong tumawag sa Kanya. Kasi ikaw hindi ka marunong tumawag sa Kanya noon. Pagka meron kang pangangailangan noon,
ang tinatawag mo ang demonyo. Mga pagmumura ang lumalabas sa bibig mo. Hindi ko na dapat ulitin dito yung pagmumurang sinasabi mo pagka meron kang pangangailangan. So, demonyo yung tinatawag mo. Ayaw na ng Diyos ngayon. Kaya ikaw ay pinadadaang muli sa kapigatian at pangangailangan. Ngayong nasa Kanya ka na, upang ngayon lumuhod ka. At sinadya ng Diyos na kahit saan ka pumunta, ay walang sagot. Basta tao ang hinaharap mo. Pumunta ka sa kumari mo, wala. Pumunta ka sa kaibigan mo, wala. Pumunta ka doon sa kamag-anak mo, wala. Ano ang ibig sabihin yan, anak ka ng Diyos? Ang ibig sabihin, pumasok ka sa kwarto mo, lumuhod ka, at sa akin ka tumawag, sabi ng Panginoon. Hallelujah! Ngayon, nakikita mo, Kristiyano ka, hindi ka na maaring magmura. Hindi ka na maaring magsalita ng lihis sa kalooban ng Diyos. Pinipigilan mo yung sarili mo na hindi babalik yung makaluma mong pagkatao. Ano ang ibig sabihin ng Panginoon sa kapigatian na dumating sa buhay mo? Ikaw ay tinitrain niya upang lumuhod at magsimula ngayon, tumawag sa akin. Sa akin ka manalig, sa akin ka manampalataya. Pagkatapos na ikaw ay lumuhod, nanampalataya sa Kanya, binigay ang pangangailangan mo. Anong ibig sabihin ng Panginoon? Mula ngayon, yan ang gagawin mo. Ako na ang ama mo. Kung may pangangailangan ka, dito ka sa akin, anak. Sumandal ka sa akin. Ang kapigatian na dinaranas mo ay makakabuti sa iyo. Alam ba ninyo, mga kapatid, na mayroong mga kahirapan na nakakabuti? At meron namang kahirapan na nakakasama. Merong kahirapang nakakabuti. Sa Kristiyano, yung kapighatian, nakakabuti yon sa kanila. Kasi lalo silang lumuluhod, lalo silang umiiyak, lalo silang tumatawag sa Panginoon. Gustong-gusto ng Panginoon yan. Hallelujah! Kaya kapag ikaw ay lumuluhod, nananalangin, sapagkat may pangangailangan ka o kaya inalipusta ka, sinabi ng Panginoon, huwag kang gumanti. Huwag mong sabing, tamaan ka sana ng kidlat. Utos ba ng Diyos na pagka may kalaban ka, kinalaban ka, minura ka, pinagsabihan ka ng masama, sasabihin mo ba, mabubulag ka? Yun mga sinabi ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, ipanalangin ninyo ang umaalipusta sa inyo. Sinabi ba ng Panginoon na pagka may kalaban ka, ang sabi ba niya, mapipilay ka? Mananalangin ka ba upang mabulag, mapilay yung kalaban mo? Hindi, yun ang sabi ng Panginoon. Pagka ikaw ay sumusunod sa Panginoon, magpigil ka at magbata ka sa laman. Lumuhod ka at ang sabi ng Panginoon, ipanalangin mo siya. Ang sabi ng Panginoon, hindi lang ipanalangin siya, pagpalain mo pa. Sabi niya, bless them that curse you, and bless them and pray for them that persecute you and despitefully use you. Kaya yung mga mababaw sa kaalaman ng Diyos, mga Kristiyano, ang iba nga mga ngaral pagka kinakalaban sila, anong sasabihin nila? Mabubulag ka sana. Mapipilay ka sana. Taliwas sa kalooban ng Diyos yan. Lihis sa kalooban ng Diyos yan. Huwag ninyong sabihin yan pagka kayo sumusunod sa Panginoon. Wala ka sa Panginoon pagka sinasabi mo yan. Yan ay gawa ng demonyo. Sundin natin ang Pagka ikaw ay nalipustahan ka ng Diyos, tinuturuan ka niyang sumunod sa kanyang kalooban, ang ibig sabihin lumuhod ka. Hindi mo pa ginawa noon ito, ngunit ngayon gagawin mo na. Noon ang mga kalaban mo, minumura mo. Noon ang kalaban mo, gusto mo pang patayin, barilin. Ngunit ngayon, sabi ng Panginoon, nasa sa akin ka na. Nagbata na ang pride mo. Nagbata na ang laman mo. Kailan lumuhod ka, hindi mo pa ginawa noon ito. Ngunit ipanalangin mo siya.
na magbago sana ang kanyang buhay. Tingnan ninyo sa paglilingkod na ito, mga kapatid, pagka may umalipusta sa atin, may kumakalaban sa atin, sa katunayan nga, ang inyong pastor maraming beses nang tinawag, "Diablo ka! Anak kasi ni Satanas! Masahol ka pa sa NPA!" Maraming beses sinabi sa akin yan. Ngunit mga kapatid, anong ginawa ng inyong pastor? Sinunod ko ang utos ng ating Panginoon. Yung pride ko, nagbata na yun, wala na yun, namatay na yun. Hindi nagaganti si Pastor Kibuloy ngayon ng salita laban sa salita. Naghahanap tayo ng katotohanan ng hustisya, ngunit sinusunod natin ang mga kalooban ng Diyos. Kaya inyong pastor lumuluhod. At anong sinasabi sa mga workers? Isulat ninyo ang pangalan ng lahat ng nagsasalita ng laban sa ating ministry. Pagkatapos idalangin natin sila. Manalangin tayo para sa kanila na sana sila'y maliwanagan, na sana sila'y magbago, na sana sila ay lumakad sa katuwiran at sa kabanalan. Dinadalangin, umiiyak tayo, ang mga pangalan nila nasa blackboard, Panginoon, pagpalain mo po siya, liwanagin mo ang kanyang pag-iisip. At akala ninyo mga kapatid, pinakikinggan tayo ng Panginoon. Napakarami sa mga kumakalaban sa atin. Ngayon ay kasama na natin sa pananampalataya. Napakarami ng nagsasalita ng mga kademonyuhan sa atin. Ngunit ngayon ay kasama na natin sa pananampalataya. At alam ninyo yung mga umuusik sa atin na hindi nagbago, lalong uminit ang kanilang pag-uusig, kahit ipinananalangin na natin sila, hindi nila mga kapatid dinama yung presensya ng Diyos. Kanila mga kapatid, tinabig ang Diyos, itinabi nilang Panginoon at ang pakikiusap ng Espiritu ng Panginoon sa kanilang buhay, itinabi nila. Akala ba ninyo kung ano ang nangyari? Kaya sabi ng Panginoon, ipanalangin ninyo sila, sapagkat yung mga kumakalaban na hindi nagbago, kahit pinakiusapan na ng Panginoon, nang ayon sa ating mga dalangin na sinabi, Panginoon, baguhin mo po siya. Panginoon, lumakad po sana siya sa liwanag. Panginoon, liwanagin po ninyong isip niya. Pagkatapos ang Espiritu ng Panginoon nakinig sa atin, pinuntahan siya, pinakiusapan siya. Sa pamamagitan ng maraming sirkumstansya sa kanyang buhay, pinakiusapan siya. Hindi pa rin siya nakinig sa Panginoon, nakakaawa ang kanilang dinatnan, mga kapatid. Meron sa ating paglilingkod na sumisiray, dinalangin ko sa Panginoon na magbago sana siya, hindi nagbago. Mismong anak niyang dalaga, ibinayad niya. Siya'y nananalangin din sa mga may sakit, ngunit ang anak niya nagkasakit ng pneumonia, ay hindi niya naidalangin. Mismong anak niya, kinuha ng Panginoon. Pinarusahan siya, pinaiyak siya at sinabi, ako ang may-ari ng buhay mo, kung di ka magbabago, yan ang mangyayari sa iyo. At pagkatapos, ginawa pa siyang kahiya-hiya. Bakit? Biro ninyo, sasabihin mga kapatid, mula daw sa langit, lalabas ang dalawang anghel, sapagkat ipoproclaim siya, siyang presidente ng Pilipinas. Naghintay sila sa luneta, sumakit ang liig nila 1 oras, 3 oras. Walang anghel na lumitaw mula sa langit. Ipinakita sa buong sanlibutan na siya ay isang bulaang propeta. Isang false prophet. Ipinakikita ng Diyos yan. Hindi natin kalooban yon. Gusto natin magbago siya sa kanyang buhay. Ngunit kung hindi pa siya magbabago at magpapatuloy siya, nakakalaban sa katotohanan, lalo natin siyang idalangin, sapagkat ang kaparusahan ng Diyos ay dumarating sa mga taong nagpapatigas ng kanilang liig at hindi nakikinig sa mga pagsusumamo ng Espiritu ng Diyos sa Kanya. Ano mga kapatid ang sinabi ng Panginoon dito sa Romans para sa mga gawang ganito? Pakinggan natin ang Romans chapter 2 kung ano ang sinabi. Dahil dito'y wala kang madadahilan o tao, sino ka man na humahatol sapagkat sa iyong paghatol sa iba. Pakinggan ninyo ito mga kapatid.
ang iyong sarili ang hinahatulan mo, sapagkat ikaw na humahatol ay gumagawa ka ng gayon ding mga bagay. At nalalaman natin na ang hatol ng Diyos ay ayon sa katotohanan laban sa kanila na mga nagsisigawa ng gayong mga bagay. At iniisip mo baga ito o tao na humahatol sa mga nagsisigawa ng gayong mga bagay at ginagawa mo ang gayon din na ikaw ay makatatanan sa hatol ng Diyos? O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi? Datapwat ayon sa iyong katigasan at iyong pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka sa iyong sarili ng puot sa kaarawan, ng kapuutan at pagpapahayag ng tapat na paghuhukom ng Diyos. Anong sinabi niya dito? Wala kang madadahilan o tao, sino ka man na humahatol, sapagkat sa iyong paghatol sa iba, ang iyong sarili ang hinahatulan mo, sapagkat ikaw na humahatol ay gumagawa ka ng gayon ding mga bagay. Hatol ka ng hatol, mabulag ka, mabingi ka, mapilay ka. Ngayon bumalik ang hatol sa iyo. Mismong anak mo kinuha. Kung yan ay nangyari sa mga kalaban mo, anong sasabihin mo? Mabuti nga sa iyo. Kung yan ay nangyari sa mga kalaban mo, sasabihin mo sa lahat, tingnan ninyo, alagad ako ng Diyos, namatay ang anak niya. Kasi kinalaban niya ako. Ngayon mismong anak mo ang namatay. Ano sa iyo ngayon? Sasabihin mo, kalooban ng Diyos. Hindi, mga kapatid. Sasabihin ko sa iyo, kalooban nga ng Diyos. Ngunit yan ay hatol laban sa mga mapaghatol ng kanilang mga sarili. Kaya huwag kayong maghatol. Hatol ng hatol. At ang ginagamit yung makalamang paghatol. Sabagat yan ay babalik, sabi ng Romans chapter 2. Kaya tayong mga anak ng Diyos na nakakaunawa sa Kanya, anong ginagawa natin sa mga kumakalaban sa atin, sa mga pumipighati sa atin? Nakaluhod tayo, mga kapatid, at sinasabi, Panginoon, liwanagin mo ang kanyang isip. Hallelujah! Kaya pagka sabi mo, mangangaral ka, ngunit lumalakad ka naman ng ayon sa laman. Ayon sa laman, ang mga sinasabing mabulag ka, mabingi ka, mapilay ka, ay ayon sa laman. Kung ayon sa Panginoon yan, susundin mo ang sinabi ng Panginoon. Na pag may kumakalaban sa iyo, idalangin mo, pagpalain mo. Bless them that despitefully use you. Pray for them that curse you. Pray for them. Do not curse them. Pray for them. In that way, you see you are walking in the will of God. Palakpakan natin ang Panginoon. Alam ba ninyo, mga kapatid, na kahit ang Panginoon, ang ating Panginoong Jesucristo, ay naka-learn ng obedience sa pamamagitan ng mga kahirapan. Even the Lord Jesus Christ learned obedience through the things that He suffered. Tingnan natin ang Hebrews chapter 5 verse 8. Anong sinasabi ng Hebrews chapter 5 verse 8? Ito ang sabi ng Hebrews chapter 5 verse 8. Bagamat siya'y anak, gayon may natuto ng pagtalima sa pamamagitan ng bagay na kanyang tiniis. Bagamat siya'y anak, ay natuto siya ng pagsusunod sa mga bagay na kanyang tiniis. Nasa pagtitiis ka ba ngayon, kapatid? Huwag kang mawalan ng pag-asa. Huwag kang mawalan ng patience. Huwag kang mawalan ng smile. Nasa pagtitiis ka ba sapagkat nasa kawalan ka?
Nasa pagtitiis ka ba sapagkat inuusig ka? Nasa pagtitiis ka ba sapagkat ang mismong umuusig sa iyo ay mga kasambahay mo? Tiisin mo, kapatid. Huwag kang manlupaypay. Huwag kang manlupaypay! Laksan mo ang loob mo! Sa sanlibutan ito may pagtitiis ka at may kapighatian ka. Ngunit pakaalaman mo, iyan ay para sa iyong kabutihan. Naglingkod ako sa butil na pananampalataya. Si Jesus Christ lang ang itataas ko. Si Jesus Christ lang ang susundin ko. Anong sabi ng mga tao? Demonyo yan. Luko-luko yan. Huwag kayong maniwala riyan. Napakarami nilang nadala na hindi naniwala sa inyong pastor. Kaya iilan na lamang kami na loyal sa Panginoon. But we did not compromise. We kept on our faith. I told the Lord, if we eat grass, we eat grass. But we will not leave you. We will still follow you. We will still go with you. Unto the ends of the world, you said, you will be with us. At totoo nga, pinighati kami ng mga tao, mga kapatid. Walang nagmahal sa paglilingkod na ito, kasama ng ilang pamilyang kasama ko sa bundok na kung saan kami nilagay ng Panginoon. Kami ay siniil ng mga tao, kami ay pinighati, kami ay inusig left and right. Noong ako, mga kapatid, ay pinagtiis ng Panginoon na ganyan, hindi ako lumapit sa aking mga kapitbahay at sinabi ko, surrender na ako. Kayong mga umusig sa akin, patawarin ninyo ako. Nagkamali ako ng pagsunod sa Panginoon, pahiramin ninyo ako ng bigas. Hindi ko ginawa yan! Hindi ako tumingala sa langit at sinisiyang Panginoon. Panginoon, tingnan mo, dahil sa iyo, saging na lang. Hindi ko ginawa yon. Ano ang ginawa ko? Kung masaya ako noon na ang kinakain ko steak, lalo akong masaya ngayon na kinakain ko saging sapagkat alam kong ako ay nasa sakdal na kalooban ng Diyos. Hallelujah! I thank God for those years of training. I thank God for those years of sufferings. Because when we fellowship with God's sufferings, He is so close to us. His glory is so close to us that we can touch Him and He can touch us. And we are in tune to His inner voice. Hallelujah. Salamat sa Panginoon sa mga training na yon. At nang ipinadala na ako ng Panginoon, sinabi niya, anak, hindi mo kilala yung mga anak ko. Hindi ka rin nila kilala. Ngunit, ipakikilala ko sila sa iyo. Marami sila dito sa Pilipinas. At salamat sa Diyos, kayo ngayon ay naririto na. Kayo ngayon, mga kapatid ko sa pananampalataya, na mula noon ay nakilala na ng Panginoon. Ngayon ay pinakilala at nagkaisa sa paglilingkod na ito. Kaya kayong lahat na naririto, handpick kayo ng Panginoon. Kayo ay pinili na ng Panginoon mula pa noon. Hindi lamang tayo nagkakilala. Kaya kung kayo ngayon ay nasa pagtitiis, kapatid, huwag kang manlupaypay. Tinitiis mo ba ang kawalan pinansyal? Tinitiis mo ba ang kawalan ng pera? Nasa pagtitiis ka ba? Magsaya ka. Magsaya ka. Ang gawin mo, pagka walang pagkain sa lamesa mo, pumasok ka doon sa kwarto mo at makiharap sa lamesa ng Diyos at magpasalamat at tumiyak, sabihin, praise God, Panginoon. Salamat sapagkat ako ay ka-fellowship mo na sa iyong pagtitiis. Hallelujah! Hallelujah! Those are the fellowship of His sufferings. Anong sinabi, mga kapatid, ng Psalms chapter 119 verses 67? Bago ako nagdalamhati, ay naligaw ako. Ngunit ngayon, tinutupad ko ang iyong salita.
Si David naligaw. Binigyan siya ng kapigatian ng Diyos. Binigyan siya ng pagdadalamhati ng Diyos. Nang nagdalamhati na siya, nang pinighati na siya, ano ang ginawa niya? Tumingala na naman siya at sinabi niya, Panginoon, praise God, bumalik na naman siya sa landas ng Panginoon. Inayin niyo, naligaw si David, ha? Naligaw sa daan ng Diyos. Naku, ang saya-saya niya doon sa kasalanan. Wala ng Diyos sa kanyang isipan. Nangalun niya pa nga siya kay Bathsheba. Wala ng Diyos sa kanya. Hindi niya pinapansin ng Diyos. Ngayon, binigyan siya ng pagdadalamhati. Namatay ang anak niya. Pagkatapos ang anak niyang si Absalom, inagaw yung trono niya. Kinuha yung lahat ng ari-arian niya. Hinahabol siya ngayon, hari ng Israel. Tumakbo siya sa bundok. Pinigati siya, nagdalamhati siya. Ngunit, ang kapigatian at pagdadalamhati, yun ang nakapabalik sa kanya muli sa daan ng Diyos at nagsisi siya. Panginoon, nagsisisi po ako, babalik na ako sa daan mo. Ikaw ngayon na naligaw sa daan ng Diyos, napakarami mong pagdadalamhati. Backslider ka siguro, malamig ka na sa pananampalataya mo, wala ka na sa pananampalataya, ngayon nasa karamdaman ka. Pasalamatan mo ang karamdaman mong yan sapagkat yan ang maghahatid sa iyo sa paanan ng Diyos na ikaw ay maglilingkod na muli sa Kanya. Karamdaman ba ang naghatid sa iyo upang ikaw ay maglingkod na muli sa Kanya? Pasalamatan mo ang karamdaman yan. Karukhaan ba ang naghatid sa iyo upang ikaw ay maglingkod na muli sa Kanya? Pasalamatan mo ang karukhaan yon. Pag-uusig ba ang naghatid sa iyo upang ikaw ay pumunta rito at maglingkod na naman sa Panginoon? Pasalamatan mo ang pag-uusig na yon. Kalooban ng Diyos yun. Everybody say, praise the Lord. Sino ang nasa pagdadalamhati, kapigatian at pagtitiis? Taas ang kamay. Praise God. Alam niyo mga kapatid, kung kayo ay anak ng Diyos, pagkatapos kayo nagdadalamhati, nasa pag-uusig, pagtitiis, alam niyo bakit? Gusto ng Diyos, maghari kayong kasama niya. Saan ba yung makikita, Pastor? 2 Timothy chapter 2, verse 12. Tingnan natin mga kapatid kung anong sinabi ng 2 Timothy chapter 2, verse 12. Kung tayo'y mangagtitiis, ay mangaghahari naman tayong kasama niya. Kung ating ikaila siya, ay ikaiila niya tayo. Kung tayo'y hindi mga tapat, siya'y mananatiling tapat sapagkat hindi mapagkakaila sa kanyang sarili. Ngayon, kung ikaw ay nagtitiis sa ministry, nagtitiis ka ng dahil sa ministry, ng dahil sa paglilingkod mo sa Panginoon. Isang araw, maghahari kang kasama niya. Dito sa sanlibutan at doon sa langit, maghahari kang kasama niya. Everybody say, praise the Lord. Sinong humihingi dito ng financial blessings? Pakataas ang kanang kamay. Okay. Ang unang gagawin ng Panginoon sa inyo, bibigyan kayo ng pagtitiis sa pinansyal. Pagka, Lord, gusto ko ng financial blessings, Lord. Ang lahat ng financial mo kukunin. Aalisin lahat, pati isang sentimos, aalisin lahat. Bakit? Titingnan ng Diyos ang reaksyon mo kung wala ka ng pera. Para makita niya kung maaari kang pagkatiwalaan sa hinihiling mo o hindi. Nang wala ka ng pera, anong ginawa mo? Mabuti pa, bumalik na lang ako sa sanlibutan. Walang kwenta. Nang wala ka ng pera, hugnutin ka na ang joy of the Lord na wala na sa iyo. Nagmumura ka na, pati anak mo, nadadamay pa, pinapalo mo, walang kasalanan. Ano ang
reaction mo nung wala ka ng pera? Yun ang guide ng Diyos kung ikaw ay pagpapalain o hindi. Humingi ka ng financial blessings. Ang unang gagawin ng Diyos, pati 5 centavos, aalisin sa'yo. Titingnan ang reaction mo. Ngunit ang reaction mo, nung wala ka ng pera, pati 5 wala na, pati 1 centavo wala na. Pati yung nahulog sa ilalim ng sopa, hinanap mo, wala na rin. Pati yung nahulog sa likod ng sopa, yung kutso ng sopa, hinukay mo pa. Wala na rin. Naunahan ka pa ng anak mo. Anong reaksyon mo? Ang Espiritu ng Diyos na natili sa iyo. Nanatili kang praise the Lord. Pumunta ka sa simbahan, parang marami ka pa ring pera. Hindi alam ng pastor na ikaw ay may problema. Sasabihin ng Panginoon, yan, kailangang pagpalain yan. Yan! Ang karapat-dapat pagpalain! Pero yung sinisiyang Diyos, sinisiyang paglilingkod, nagpura, mayroong mga sinabi na hindi maganda para sa Panginoon. Sasabihin ng Panginoon sa mga angels, huwag kayong pumunta riyan sa bahay na yan. Huwag niyong dalhin ng mga blessings dyan. Hindi karapat-dapat yan. Maganda lang ang ugali niyan pagka may pera yan. Yang anak kong yan ang puntahan ninyo sapagkat yan ay makikipag-isa sa akin. Kahit saging na lang ang kainin yan, matuwid pa rin sa akin yan. Karapat-dapat yan sa pagpapala. Hallelujah! Ayayin yung pastor, karapat-dapat ba sa pagpapala? Napakarami ng mga pastor na humihingi ng financial. Lord, financial! Hallelujah! Pastor mo ako, Panginoon. Nang humingi siya, isa-isa, kinuha na pati ang kaset, pati ang mga kaldero, pati mga pinggan, mga kutsara, pera, wala na lahat. Anong ginawa ng pastor na ito? Naku, naghanap na ng Amerikano. Amerikano, suportahan mo ako. Sabi ng Amerikano, ang doktrina ko, ang Diyos 5. Bahala na, basta may dollar. Tuling na siya. Naghanap na ng pera sa kanyang sarili. Sabi ng Panginoon, hindi karapat-dapat sa pagpapala yan. Sinuhulan yan. Hireling yan. Napakaraming pastor ngayon na hindi pinagpapala ng Diyos ng dahilan sa mga bagay na yan. Mga kaibigan kong mga ngaral, mga kaibigan kong mga nangangaral sa salita ng Diyos, kayo ba'y may kahilingan sa Panginoon na financial na pagpalain ng inyong ministry sa financial, ngunit walang pagpapalang dumarating, nasubukan ka na sa araw ng iyong pagtitiis, tinikman ka ng Diyos, sinubukan ka, at ano ang naging reaksyon mo? Pakatandaan mo ang reaksyon mo, yun ang basis ng Diyos kung ikaw ay pagpapalain o hindi. Mga kapatiran, ganun din sa Panginoon. Tayong lahat ay hindi iwawalay ng Diyos sa kanyang mga pagpapala kung tayo ay matuwid sa kanyang harapan. Kung tayo ay nagtitiis na kasama niya, nagtitiis kayo ng dahilan sa paglilingkod, nagtitiis kayo ng dahilan sa Panginoon, tiniis ninyo, matamis sa puso ninyo, nagpatuloy kayo sa kanyang Espiritu. Huwag kayong magtakay sa araw kung ang pagpapala hindi na aalis sa bahay ninyo. Sapagkat maghahari kayong kasama niya. Huwag kayong magtaka kung ang pastor ninyo. Ang sasakyan ko ngayon ay 4 na wheels pa lang. Huwag kayong magtaka sa mga satellite ko. Ako'y bibisita, helicopter na yung sakay ko. Ay, yung sasakyan ko. Amen. Mahirap ba sa Panginoon bigyan tayo ng helicopter? Meron nga helicopter pinagbibili, mura lang. Pero may konting diferensya. Sapagat ang umiikot yung katawan. Pero pag ang Panginoon nagbigay sa atin, hindi yung helicopter na ang katawan ang umiikot. Yung umiikot yung sa taas.
Everybody say, praise the Lord. Everybody say, amen. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Hallelujah! Hallelujah! 2 Corinthians chapter 4 verse 17. Sapagkat ang aming magaang kapighatian na sa isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalo't lalong bigat ng kalwalhatiang walang hanggan. Ang aming magaang kapighatian, sabi ni Paul. Si Paul ang nangungusap nito. Magaang kapighatian. Ang tinawag niya sa mga paglilingkod niya ay magaang kapighatian. Ano ang dinanas ni Paul? Na shipwreck sa barko, 3 beses naglulutang-lutang sa dagat. Ano ang kapighatian sinasabi ni Paul? Binato sila kasama ni Bernabe at Silas, konting buhay na lang ang itinira. Ano ang kapighatian sinasabi ni Paul? 3 beses na bilanggo. Ano ang kapighatian sinasabi ni Paul? Namatay ng dahilan kay Kristo. Sabi niya, magaan lang yan, kapighatian. Kung ihahambing o itutumbas ko sa kalwalhatian na walang hanggan. Oh! Hallelujah! Ang kalwalhatian naman, biro mo, mararapture ka, biro mo, itong katawan mo, papalitan ng katawang hindi na namamatay. Dito pa, gagawin na ng Diyos yan. Ihahambing mo ba ngayon yung wala kang bigas, wala kang pera, usig dito, usig doon, kapighatian dito, kapighatian doon. Huwag mong tingnan yan, ang tingnan mo, ang kalwalhatian na naghihintay para sa iyo. Ang gawin mo ngayon, magtiis ka at pasalamatan ng Diyos sa pagtitiis na iyong tinitiis, kapatid. Salamat, Panginoon, sa pagtitiis. Praise God. Praise God, praise God, praise God, praise God. Hallelujah, hallelujah. Anong sabi niyang Deuteronomy chapter 8 verse 2? Ang Deuteronomy chapter 8 verse 2 ay ganito. At iyong alalahanin ang buong paraan na ipinatnubay sa iyo ng Panginoon mong Diyos nitong 40 taon sa ilang upang kanyang mapangumbaba ka at subukin ka na maalaman kung ano ang nasa iyong puso, kung iyong gaganapin ang kanyang mga utos o hindi. Verse 3, at ikaw ay pinapangumbaba niya at pinapagdamdam kanya ng gutom at pinakain kanya ng mana na hindi mo nakilala ni nakilala ng iyong magulang upang kanyang may pakilala sa iyo na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao kundi sa bawat bagay na nagmumula sa bibig ng Panginoon. Tingnan ninyo mga kapatid ang verse 2. Sabi niya sa mga Israelites, alalahanin mo ang buong parahan na pinatnubay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. 40 taon ka sa ilang upang kanyang mapagpangumbaba ka, to humble you. He tried you to humble you. Upang kanyang mapagpangumbaba ka, subukin ka. Trials. Sinubukan sila ng Panginoon. Tinikman sila ng Panginoon para malaman kung ano ang nasa kanilang mga puso. Whether susunod pa ba sila sa Panginoon o hindi. Ngayon, hindi ka under trials kung ang lahat ng kailangan mo naririyan. Amen? Malakas, masarap magpuri sa Panginoon ng praise the Lord pagka maraming pera. Pagka maraming bigas, sarap mag-praise the Lord. Wala doon ang kapagsubukan. Wala doon ang kapighatian. Ang kapagsubukan o kapighatian, titingnan ka ng Panginoon. Kung walang pera, walang bigas, may sakit ang mga anak, pag-uwi sa bahay, dry. May pag-uusig pa. Anong gagawin mo? Ang ginawa ng Israelites, nag-complain, lahat ginawa. Anong ginawa natin ngayon?
Nasa kabigatian tayo. Praise God. Sinubukan tayo at tayo ay pumasa sa kapagsubukan. Kayong lahat nasa kabigatian ngayon, nasa pagdadalang hati ngayon, nasa pagtitiis ngayon, meron kayong examination. Sinusubukan kayo. Test. Papasa kaya kayo o hindi? Yung hindi pumasa, yung nag-complain. Yung hindi pumasa, yung binlame ang Panginoon. Yung hindi pumasa, yung kinalimutan ng Panginoon na backslide, nang lupaypay sa kanyang pananampalataya. Hindi pumasa yun. Kaya pagdating ng blessings, yung grado ng examination natin ang titingnan ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, hindi ka karapat-dapat sapagkat sa panahon ng pagtitiis mo, iniwan mo ako. Sa panahon ng pagtitiis, makisama tayo sa Kanya. Kailan natin kailangang pagtibay ng pananampalataya natin? Sa panahong maraming pera, okay rin yun. Ngunit lalo nating pagtibayin, lalo tayong uminit, lalo tayong hindi absent sa church attendance, lalo tayong mag-fasting, lalo tayong mag-prayer. Pagka tayo ay nasa pagtitiis, pagka tayo nasa pag-uusig, pagka tayo walang bigas, walang pera, walang financial, diyan tayo lalong humawak sa Panginoon at lalong lumakas ang mga bunga sa Espiritu hanggang sa kanyang pagbabalik. Bago siya bumalik, titingnan kanya at sasabihin, karapat-dapat ka sa pagpapala na ibibigay ko. Yan ang layunin ng mga kapigatian. So ang kapigatian sa buhay ng Kristiyano, kailangan kaibigan na natin yan, kaakbay na natin yan, kaakibat na natin. Kaya pagka kayo'y naglingkod, ang una-unang kilalanin ninyong kaibigan ninyo ay si Mr. Kapighatian. Pangalawa, si Miss Pagtitiis. At pangatlo, si Mr. Pag-uusig. Yan, kasama mo yan. Huwag mo silang itaboy. Kaibigan mo yan. Tutulong yan sa iyo sa lahat ng iyong lakad bilang Kristiyano. To perfect you, to make you a whole Christian, to make you a solid Christian, to make you a Christian that is worthy of all the blessings that comes from Almighty God. Those are your friends. Persecution, trials, sufferings. Those are our friends. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God, praise God, praise God, praise God. Mananalangin ako para sa inyong nasa television. Mawag kayo, lalong-lalo na nasa pagtitiis, kahirapan, financial o mga kapagsubukan o pag-uusig. Hawakan yung television, ako'y mananalangin upang ang Diyos ay lalong magpala sa inyo at mauunawaan ninyo ang ibig sabihin ng lahat ng nangyayari sa buhay ninyo. Lalong titibay ang inyong pananampalataya. Panginoon, sa oras na ito, ako po'y dumadalangin sa mga kapatid ko na humahawak ngayon sa kanilang television sets. Sila po, Panginoon, ay nasa kapighatian, pagtitiis, pag-uusig, at mga paghihirap. At hindi nila nauunawaan. Lumalapit ang demonyo sa kanila at sinasabing, sinisisi sila, sinisisi ang paglilingkod, na hindi nila naunawaan ang mga kalooban mo. Ngayon pong naipangaral sa kanila ang mensaheng ito, nauunawaan na nila, Panginoon, na ito pala ay mga kaibigan sa kanilang pananampalataya. Kaya sila po ngayon ay pagpalain mo, pinalakas mo ang kanilang pananampalataya, pinatibay mo silang lalo, Panginoon, at gagawin mo pa silang lalong matibay, manginginig ang diablo at demonyo sa kanila. At yung nasa mga karamdaman na hindi mo kalooban, ito ay dulot ng masamang espiritu sa pangalan ni Kristo Jesus, kapatid. Habang ikaw ay nakahawak sa iyong television set, ang makademonyong karamdaman yan ay pinalalayas ko sa pangalan ni Kristo Jesus. In the name of Jesus Christ. And you that are in a financial distress, that is not the will of God, believe that after the service, and after this program is over, that the Lord is going to do a miracle for you
He was able to do it yesterday, He's able to do it today, and He's able to do it forever. In the name of Jesus Christ, I claim the blessings of God for you. Para sa mga manggagawa na nanlulupaypay, hindi nila naunawaan ang nangyayari sa kanilang buhay. Panginoon, sa oras na ito, kayo po, Panginoon, ang magpatayo sa kanila, magpatibay sa kanila, at gamitin silang lalo sa paglilingkod sa mga kaluluwa na kayo lamang ang itinataas. In the name of Jesus Christ, salamat po at nalalaman namin ang lahat ng kapamaraanan ng iyong mga pagtitiis na ibinibigay sa mga anak ninyong tumutupad sa inyong kalooban. Pagpalain po ninyo sila sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. For the Lord